Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Salamat po sa Diyos dun po sa ating napakinggan na testimony or special number. Bakit testimony? Special number. Ano po? For His glory and my good. Yun pong title. So, para po sa Panginoon. So, everything that we do, not only sa ating gawain, kundi sa labas po ng ating church. So, ito ho ay dapat para po sa Panginoon. So, it should be for the glory of God. And it's for our good. Ano po? So, para po sa ikabubuti din natin. Beneficial sa bawat isa po sa atin. Okay, salamat po sa Panginoon and tayo po yung dadako na po sa ating mensahe mula po sa salita ng Panginoon and tayo po ay magbabalik muli sa aklat po ng unang Pedro at samahan niyo po ako sa aklat po ng 1 Peter chapter 3. So let's open in 1 Peter chapter 3 verses 13 to 17. Unang Pedro, Kabanata 3, talata 13 hanggang 17. So ito po yung ating passage. Sige, so tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pagbasa, mga kapatid. Sahin ko po at tingnan po natin sa ating pong mga Biblia. So 1 Peter chapter 3 verses 13 to 17. Now who is there to harm you if you are zealous for what is good? But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled. But in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks for you a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect, having a good conscience, so that when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. Purihin po ang Panginoon. So tayo pong lahat ay umuko at tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na makapakinig kami ng inyong pong salita. At sa gabay po ng Santong Espiritu ay patuloy kaming magkaroon ng kaunawaan sa inyong pong iahayag na salita at kababaang loob sa amin pong mga puso na tanggapin ang inyong pong salita at ipabuhay namin bilang ito po ay inyong pong kalooban sa amin. At ang inyong pong tagapagsalita, Ama, humingi din po ako ng tawad sa akin pong mga pagkakasala at patuloy niyo po akong gamitin lamang na tagapagsalita. At itago niyo po ako sa likod ng inyong pong kabanalan sapagkat ito ho ay banal na dako, Panginoon. At ikaw ho ang maitaas lamang namin sa umaga pong ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, makakaupo na po tayong lahat. So, as we go back in the book of 1 Peter, so maalala po natin doon po sa sinundan po ng ating passage na tayo ho ay hindi ho nabubuhay para sa tao, kundi tayo ho ay nabubuhay para sa Diyos. So, we live for God and not for the world. That's why kapag tayo ho ay naglilingkod sa Panginoon or kung tayo ho ay nagmi-minister sa pamamagitan po ng ating ministry, so sa church at maging sa atin pong paghahayag po ng gospel, so hindi ho akma na kaisipan na tayo ho ay maghangad ng atensyon mula sa tao or kumbaga tayo ho ay people pleaser. So we serve in order for us to be commended or to be praised by men. So hindi po tayo tinawag ng Diyos para maging entertainers. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para maging kumbaga seekers ng attention po ng tao. Kundi tayo ho ay tinawag ng Panginoon as servants.
So tayo ho ay tinawag ng mga lingkod na kung saan ang pinaglilingkuran natin at ang nag-iisang Panginoon natin ay walang iba kundi ang Panginoon na nagligtas po sa atin. Di po ba? That's why sa ating buhay, so we always focus on kung ito ba ay makapagbibigay ng luwalhati sa Diyos, ito ba ay karangalan para sa Panginoon, o sarili ko ang nabibigyan ko ng karangalan kapag ginagawa ko ang bagay na ito. Kapag ginagawa ko ang gospel presentation, kapag ako ay nagta-tracts giving, kapag ako ay nagba-Bible study, or kung tayo ay nagkakaroon ng mga conversations na some kind of spiritual na kaya lagi nating isaisip na lahat ng ito ay ginagawa natin para po sa Panginoon. So we live for the Lord and not for the world. Although we were here in this world na kung saan ay kasama ho natin itong mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon upang tayo ho ay mag-minister sa kanila. Para tayo ho ay maglingkod para po sa kanila. Kaya sa atin pong nakaraang passage, kung maalala po natin, so basahin ko po ulit mula po sa verse 8, dito po sa ating chapter 3 ng 1 Peter. Finally, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind. Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary bless. For to this you were called, that you may obtain a blessing. For whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. So yun po yung ating dapat ipagpatuloy sa buhay natin, na kung saan ang ating hangad ay makapamuhay ng mabuti at hindi ho tayo mag-cause ng chaos sa ating community o sa ating mundo. Tayo ho ang tagapamayapa. Tayo ho ang umiiwas sa kasamaan. And sabi dyan, sapagkat ang mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at pinakikinggan niya ang kanilang mga panalangin. Kaya always seek peace and righteousness. And kasunod po nung ating nakaraan, ito pong ating passage in verse 13, sabi dyan, now, who is there to harm you if you are zealous for what is good? So, another topic, pero makikita ho natin na kung tayo ho ay marugdog sa paggawa ng mabuti. So, kaya this morning, atin pong bibigyang atensyon yung katotohanan patungkol sa mabuting gawa o paggawa ng mabuti. Kasi sinasabi ho dito na sino ang makapananakit sa inyo? Sino ang maglalakas loob na kayo ay saktan kung kayo naman ay marugdog sa paggawa ng mabuti? Yan. So, primarily, ito ho ay mga Kristiyano. At ang mga Kristiyano ho ay kilala sa mga mabubuting gawa. Ayan. Kaya, sinabi ho dito ni Apostol Pedro, zealous for what is good. Di po ba? Kaya, para po sa ating title, sabi po dito, safeguards against hostility. So, hindi po yan yung sabon, na kung saan ay pwede ho tayong protektahan laban sa iba't ibang mikrobyo. Kundi, ito hong safeguards na ito ay, kumbaga ito yung magsisilbing panangga ho natin. Hindi naman ibig sabihin na hindi ho tayo makakaiwas sa hostility or persecution or harm na po pwedeng gawin sa atin ng daigdig. Kundi ito yung mga maaaring depensa ho natin o mga panangga ho natin laban sa hostility o mga tinatawag nating discrimination or persecution na maaari nating tanggapin mula sa mundo bilang mga Kristiyano. Kasi alam niyo po, ang mga Kristiyano ho, sabi po dito, we cannot deny the fact
that Christianity is likely to be attacked, not only in our unbelieving home, but to the unbelieving world. So, mula sa pinakamaliit na unit hanggang sa pinakamalaki. So, hanggang sa pangkalahatan. So, pwede tayong makaranas ng tinatawag nating attack or harm. Because of our faith. Dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. So, as we know, ang Christianity ho, noong panahon po ni Apostle Peter, to be a Christian is, ito yung pinaka-katawa-tawa para sa mga tao, para sa mga Romans. Diba? Kasi, ang Diyos nila ay yung kanilang ipinako sa krus. Yan. Ang Panginoon nila na kanilang ipinapangaral ay isang ipinako nila sa krus. Na kung saan sila ho ay yung mga soldiers nila ang nagpahirap doon sa sinasabi nilang Messiah o sa sinasabi nilang Diyos. Kaya para sa mga Romano, ito ay isang katawa-tawang sect o ito ay isang katawa-tawang sekta. Na paniniwalaan ba natin itong mga ito? Years ago, decades ago, ito yung pinako natin, ito yung nilatigo natin. Diba? So, yun yung nasa point of view nila. That's why, sila yung pinakakatawa-tawa sa mata ng mga Romano. Pero alam po natin that hanggang sa panahon po natin ngayon, thousands of years later, hanggang ngayon, inaatake pa rin ang Kristyanismo. At hindi lang po yan nangyayari sa loob ng ating tahanan, kundi maging sa labas. At sa kahit saan man panig ng mundo, ay maaari po tayong makaranas ng persecution. Pwedeng sa eskwelahan, pwedeng sa opisina, okay? Sa mga komunidad na kung saan predominantly enslaved by their religion and culture. To speak and to serve in a Christ-like manner is absurdity and will reject us for a lifetime. Nevertheless, God will crush them by the power of the gospel. So, ibig sabihin, magsalita ka at maglingkod ka ayon sa halimbawa ni Kristo ay isang katatawanan, isang kahibangan sa mata ng mundo. At maaaring tayo ho ay kanilang iwasan. So tayo ho ay i-reject, panghabang buhay. Malibang hipuin sila ng Panginoon o durugin sila ng Panginoon sa katotohanan ng mabuting balita. Realidad po ito, mga kapatid. Kaya kung tatanungin po natin ang ating mga sarili na, hindi ko naman ito nararanasan. Hindi ko naman na-experience na ako inilibak dahil sa aking pag-share ng Bible. Di ba? Pero alam niyo po, saan mang lugar sa mundo, maaari po natin yan ma-encounter. The more na ikaw ay magpakilala bilang Christian, the more na magpakilala ka in public na ikaw ay lingkod ng Panginoong Hesus, asahan po natin, mababawasan ho ang ating mga kaibigan. Lalayuan na tayo ng ating mga kapitbahay. Kung dati katabi ho natin sa lamesa na may kasamang serbesa, ay ngayon, hindi na pumupunta, hindi na dumadais sa ating bahay at nilalayuan na tayo. Yun po yung katotohanan dyan. Kung dati, ang kahulugan ng buhay natin ay company, so makihalubilo sa tao, okay? Pero oras na dumating yung time na makilala natin ang Panginoon, so medyo magkakaroon ho tayo ng parang worry, kabalisahan, dahil nasanay tayong
maraming tao tayong kaharap, maraming taong pumupunta sa atin, tapos nung nakakilala tayo sa Panginoon, wala na napunta. Ano ho, aalog-alog na lang yung ating bahay. Tayo-tayo na lang ang nasa loob. So, ito po yung makikita natin mga kapatid, na kalase ho ng hostility, mistreatment, harm, na po pwede nating matanggap sa mundong ito. But, somehow, meron pa rin po tayong tinatawag na safeguards. O ito yung mga nagsisilbi po nating depensa o pananggalang laban po dito. Kaya, as our main idea, Christians are not fugitives who committed a crime seeking for asylum, but martyrs for Christ and righteousness, and to experience oppression and inequality from the world is a hallmark of our noble position. But God is gracious to the humble. So ito po yung sinasabi, no? Hindi tayo pugante o tumatakas, dahil mayroon tayong ginawang krimen. At umahanap po tayo ng isang ligtas na lugar, asylum. So we apply na sa bansang ating kinaroroonan, tayo ho ay bigyan ng proteksyon. And hindi po yan ang sitwasyon ng isang Kristiyano. Kundi tayo is martyrs. Tayo ho ay witnesses ng Panginoon for righteousness and to experience opposition. So kung tayo man, bilang martir ng Panginoong Jesus, ay makaranas po tayo ng oposisyon at hindi pantay na pagtrato mula sa mundo ay isang tanda ng ating marangal na katayuan. This is a hallmark of our noble position. Di po ba? Matatawag po ba nating karangalan ang pagiging Kristiyano, mga kapatid? Amen po ba? Hindi ho ba tayo nahihiya na sabihin tayo ho ay isang Kristiyano? Parang hindi yata amen ng ating, hindi yata ganun ka-strong yung pagsagot natin. Huwag nating ikahiya ang pagiging Kristiyano. Sapagkat sa pagiging Kristiyano ho natin, tayo ho ay nabuhay mula sa patay. Binuhay tayo ng Diyos mula sa pagiging patay. Binigyan niya tayo ng pag-asa mula sa kawalang pag-asa. Pinagaling niya tayo mula sa ating karamdamang espiritual. Binigyan niya tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan mula sa buhay ng pagbabakasakali. Bahala na, may Diyos naman, yan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa habag ng Diyos, dinala niya tayo ngayon sa kanyang katawan at napabilang sa kanyang pamilya. Okay? Kaya, sa kabila man na tayo ay makaranas ng oppression and inequality, ang Diyos ay mapagbiyaya pa rin. At siya'y mapagbiyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya, if we choose endurance and face them, God ensures us His protection and will enable us to bear the weight of their doing. So, yan po yung challenge po doon po sa 1 Peter. Yung pagtitiis. Pagtiisan ninyo ang mga paghihirap. Kasi yan ay in a little while. Yan ay sa pansamantala lamang. Kayo ay daranas ng iba't ibang pagsubok. At kapag tayo ho ay dumaan doon sa testing, pinatunayang precious ho yung ating pananampalataya, so mahahayag yung ating kaluwalhatian. Mahahayag yung tunay nating anyo, yung tunay nating pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos. Kaya, meron pong refinement na nangyayari po sa atin sa pamamagitan po ng pag-uusig ng lipunan o ng mundo kung tayo ho ay maninindigan sa Panginoon. Kaya, Apostle Peter reminded these principles to the persecuted Christian churches for equipping and defending them against the threats of a hostile world. So, meron po tayong 4 na puntos po dito sa ating passage. But this morning, doon lang po muna tayo sa unang punto. Na kung saan, binigyan po natin ito ng acronym na SAVE o ligtas. So, let's begin with S.
I will read again verse 13. Ano po sabi dyan? Now, who is there to harm you if you are zealous for what is good? So the first point here is a strong passion for goodness. So yan po yung acronym natin. Ano ho? So SAFE. So the second point is amenability for suffering. The third one, faithfulness in Christ. And last, exemplary conscience. So SAFE. Pero doon na po muna tayo sa letter S in verse 13. That is a strong passion for goodness. So again, kung titingnan po natin ang verse 13, mga kapatid, ito ho ay isang question. Ano po? Pero hindi po ito pagtatanong na kung saan ay meron pong kahilingan ng sagot o humihingi ng sagot si Apostle Peter. Kundi ito po ay tinatawag nating rhetorical question na kung saan implied na dun sa tanong. Ano? Na wala kung sino man ang pupwedeng mangahas na manakit sa sino mang marugdog sa paggawa po ng mabuti. So sino kaya? Kung kilala naman yung tao sa pagiging mabuti at mapagbigay, sino ang maglalakas loob na siya ho ay saktan? Di po ba? Tayo man, kung halimbawa, isang tao ho na pinaburan ho tayo ng sobra-sobra, tinulungan ho tayo ng sobra-sobra. Tapos, walang ano-ano, gagawa natin ng hindi maganda. Sa palagay ho ba natin, yun ba'y matinong pag-iisip? Isa bang katinuang may tuturing ang ganong klaseng, sabi nga, kung paano natin ibalik yung kabutihang ginawa sa atin? Siyempre, wala po. Ano ho? Wala sa katinuan yan. So, ganun din po yung sinasabi dyan na kung saan, if we are known, kung tayo ho'y kilala sa bilang taong marugdog sa paggawa ng mabuti, bilang taong mapagbigay, bilang taong hindi makasarili, so who is there to harm you? Di ba? So somehow, mamimitigate yun pong threat sa atin. The threat is still there, pero meron pong, kumbaga, tinatawag po tayong provision ang Diyos upang babawasan o maibsan yung pong banta ng hostility. At yan ay sa pamamagitan ng pagiging mabuti. Ano? Hindi ho ang context dito is kailangan mo maging mabuti para hindi ka pumunta sa impyerno. So, hindi po ganon. Alam na po natin yan. Kundi sinasabi dito, yung pagiging mabuti natin ay maaaring gamitin ng Diyos upang hindi ho lubusan tayong mapahamak sa banta ng sanlibutan. So yun po yung idea po dyan. Kaya, again, a strong passion for goodness. So the first safeguard for Christians against persecution and harm is moral integrity. So, in other words, pag sinabi po natin moral integrity is meron tayong upright, we are morally upright. So, yung ating moralidad ay talagang masasabi po nating mabuting halimbawa. Ito yung modelo na kung saan ay dapat sundin ng nakararami. Yun po yung sinasabi nating moral integrity. So, hindi po yan tungkol sa salvation ha, kasi ang sinulatan ho dito, mga ligtas na. Pero ang isang ligtas ay hindi siya makilala bilang isang tao mabuti. Hindi dapat na kung ikaw ay Kristiyano, ang Diyos na nagligtas sa atin ay mabuti, tapos namumuhay kang hindi mabuti. You call yourself a Christian. You profess na ikaw ay isang Kristiyano, pero hindi ka namumuhay ng mabuti. Ang ugali mo ay hindi mabuti. Ang pananalita mo ay hindi mabuti. Ang pakikisama mo sa kapwa ay hindi mabuti. Ay, teka muna. Di po ba? Kaya, the first safeguard is a strong passion for goodness.
Okay? So, on the other hand, the world has a little hesitation to harm and attack those who prove themselves the very opposite of Christians. So, sa mundo naman, so, meron silang little hesitation para doon sa mga taong may mapapakinabang sila. Sapagkat sila ho ay makapangyarihan, mayaman, maimpluwensya. Di ba? Kung sa atin, mga Kristiyano, hindi ho natin lubusang mararanasan yung threat. Kung meron tayong mabuting patotoo sa kanila. Pero sa mata ng mundo, meron silang little hesitation para naman dun sa mga taong may mapapakinabang sila. Dahil sa kanilang impluwensya, kapangyarihan, o pera. Kaya, mga minamahal, so, bear with me. Sa bahaging ito, sapagkat ang sukatan ho dito yung ating buhay. Hindi yung ating kakayanan. Hindi yung ating ugali. Kasi wala hong magaling sa atin sa harapan po ng Panginoon. Dahil lang po sa biyaya ng Diyos, kaya ho tayo narito. Di ba? At tayo patuloy na nagpapakababang, naglilingkod sa Kanya. Kaya, so a strong passion for goodness, so first point po natin, some point natin, is that Christians are proven to be generous, unselfish, kind, and thoughtful toward others. So, ito ang gusto kong ipagbigay din dito. Kung Kristiyano ka, dapat kilala kang ganito. Kung Kristiyano ka, dapat kilala kang mapagbigay, kailangan kilala kang hindi makasarili, kailangan kilala kang mabait or kind, and thoughtful or maaalalahanin sa iba. Kasi alam niyo po, may mga unbelievers to na ganyan. Ang salang-sala naman na mas kilala ho ang unbelievers sa ganyan, tayo ay hindi. Kaya implied po doon sa question ni Apostle Peter sa verse 13, sino mga ngahas na saktan kayo kung kayo'y marubdob sa paggawa ng mabuti? Kung kayo'y marubdob na tumutulong sa inyong kapwa Kristiyano o marubdob na tumutulong sa iyong kapwa nangangailangan, kung kayo'y hindi makasarili, kung kayo'y mabait, kung kayo'y nakikisama na maayos. Di ba? Sino mananakit sa inyo? Kaya pananggan ho natin sa kanila ay kabutihan. Kabutihang asal. Kabutihang bunga ng ating kaligtasan. Amen po ba? So ito po yung makikita natin dito. Meron po akong tita, talagang napakabait po niya. So, kahit siya ay unbeliever, ay talagang sabi nga, siya ay model sa pagiging mabuti. So, very, sabi nga, pagka halimbawa ay bibisita ka sa kanila, so, lahat aalukin na sa iyo. Gutom ka ba? Pagluluto ka. Minsan nakitulog ako sa kanila, ipinaglaba ako. So, talagang niya, very accommodating, talagang welcoming. Talagang ganun siya. So, sabi nga, mas mainam kung tayo lahat na Kristiyano ganito. So, hindi lang tayo kilala as Christian because we know the facts. Alam lang natin yung totoo. Pero hindi naman natin ipinamumuhay. Hindi naman tayo nakikitang mabuti sa mata ng mga tao. Di ba? Yun po ang makikita natin dito. Huwag sanang ang maging mindset po natin ay meron namang iba dyan. Meron namang iba dyan, mabubuti din. Ikaw bagay hindi. Sino bang nagligtas sa iyo? Ang Diyos. Ang Diyos ba'y mabuti o hindi? Kung ang Diyos ay mabuti, dapat mabuti din tayo. Makilala ho tayo sa bahaging ito. Galatians 6:9. Ano po sabi dito? Let us not lose heart in doing good. Huwag tayo manghinawa.
Huwag tayong panghinaan sa paggawa ng mabuti. For in time we will reap if we do not grow weary. So then, while we have opportunity, let us do good to all people, and especially to those who are of the household of faith. Sapagkat bilang tao, bilang Kristiyano, ganito, ako na sabi nga, ginawa ko na yung part ko. Yan, ginawa ko na yung mabuti sa taong ito, pero wala naman nangyari. Ano? Wala naman nangyari. Tinulungan ko na ilang beses. Hindi pa rin natuto. Walang kumbaga ROI. Parang walang balik. Di ba? Pero sabi ng Bible, let us not lose heart in doing good. For in so doing, we will reap if we do not grow weary. Kung hindi tayo manghihinawang gawin ang tama at ang mabuti para sa ating kapwa, kapatid po natin sa Panginoon, o sa kahit hindi natin kapatid sa Panginoon, meron po tayong aanihin. Amen. Pinangahawakan po ba natin ito, mga kapatid? Sowing and reaping. Kung may tinanim, may biblical ho yan. Kung nagtanim ka at sa tingin mo'y walang bumabalik, hindi po yung totoo. Meron po babalik. Sabi po ng Bible, we will reap. May aanihin po tayo. Kahit parang ang haba-haba na ng ipinaghintay ko dito. Ginawa ko ng lahat. Pero alam niyo po, sabi nga kung paano ang kaligtasan ay sa Diyos din po magmumula ang pag-aani. Sa Diyos din po manggagaling yung sukat, aanihin po natin doon sa ating ipinunla. Kaya, let us not lose heart in doing good. And also, Colossians 1:10, so that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respects, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. So, bearing fruit. So, that is the walk in a manner worthy of God. Kung tunay tayong lumalakad ayon sa Panginoon, sabi dito, karapat-dapat sa Panginoon, we bear fruit in every good work. So, tayo namumunga sa paggawa ng mabuti. Okay? And Titus 2:7, in all things, show yourself to be an example of good deeds, with purity in doctrine dignified. So, show yourself to be an example of good deeds. Tayo maging halimbawa sa paggawa ng mabuti. Hindi ho sa lahat ng panahon tayo lagi ay beneficiary. Tandaan po natin yan. Kung sanang panghabang buhay, beneficiary lang tayo ng kabutihan ng ating kapatid o kabutihan ng ating kapwa mananampalataya na member ng ibang local church. Hindi po ganyan. Sana dumating yung time na tayo din po ang mag-exert ng effort para po makinabang din po ang ating kapatid na nangangailangan. So, be an example of good deeds. So, do you think someone else outside of Christ will prove your testimony of moral integrity? Sa palagay po ba natin, meron bang isang unbeliever na makapagpapatotoo ng ating kabutihang loob o ng ating mabuting patotoo? Sapagkat minsan ay tinulungan po natin siya sa kaniyang pangangailangan, minsan ipinanalangin po natin siya na gumaling siya sa kaniyang karamdaman. Di ba? Sabi nga, nag-abot tayo ng kamay sa kanya, at dahil doon ay nakasurvive siya doon sa pagsubok na meron siya. At gagamitin ho yan ng Panginoon para ipatotoo ho na tayo ho ay sumusunod sa Kanya. Kaya, mga kapatid,
Kamusta yung ating passion para gumawa ng mabuti? Hindi ho passion to do good for salvation. But as a saved sinner, as a believer, bilang isang mananampalataya na, gaano ho ka-passionate tayo para sa mabuting gawa. Okay? Kaya yung ating first point, ano po dyan? Ano po sabi? Christians are proven to be generous and selfish, kind, and thoughtful. Meron ho tayong pusong maawain sa mga nangangailangan. Meron ho tayong pusong hindi makasarili kung paanong si Kristo na nagligtas sa atin ay hindi makasarili. And secondly, subpoint po natin, verse 17. So, talon po tayo doon sa ating huling verse. For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, rather than, sabi dito, doing evil. So kung loloobin ng Diyos na tayo'y maghirap dahil sa ating paggawa ng mabuti, ito'y mas mainam. Di ba sa atin, hindi siya mainam na ang magiging kapalit ng ating kabutihan ay paghihirap. Pero sa Diyos, ito ho ay mainam. Sapagkat kung tayo ay maghihirap dahil sa ating paggawa ng mabuti, ito'y tanda ng ating pagkakakilanlan bilang Kristiyano. Sapagkat si Kristo, sa kabila na siya'y walang ginawang kasalanan, siya ho ay pinatay. Ipinako sa krus. Inakusahan ng mali. He was falsely accused. Pero walang isang salitang lumabas sa kanyang bibig bilang revenge doon sa ginawa po sa kanya. So, ganun din po sana sa atin. Di ba? Na kung saan, sa paghihirap na ito, hindi ito magbigay daan para tayo'y magiganti, kundi tularan po natin ang halimbawa ni Kristo. Kaya sabi dyan, it is better, okay, to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. So, again, ang ating pangalawang subpoint, Christians are passionate for goodness regardless of its aftermath. So, ibig sabihin po, anuman ang kalalabasan ng iyong paggawa ng mabuti, tuloy ka pa rin sa pagiging marubdob para dito. Tuloy ka pa rin sa pagiging marubdob na gumawa ng mabuti, wala ka mang makikinabang o wala ka mang may papakinabang, or some kind na, excuse me, wala mang babalik sa iyo. Ang Diyos nga ho ibinigay niya, di po ba? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi mo ibinigay sapagkat meron sa inaasahang may babalik. Sapagkat ito yung kanyang character, ito yung kanyang talagang puso. Siya'y Diyos na mapagbigay. Di ba? Kaya ganun din po yung itinuturo po sa atin ng Biblia na maging kaisipan po natin when it comes sa pagbibigay. Hindi dahil may inaasahan po tayong babalik, kundi sadyang binigyan po tayo ng Diyos na pusong nagbibigay. Amen. Ganun po ang puso ng isang tunay na Kristiyano. Hindi siya nagbibigay in a way na merong babalik sa kanya. Kaya, they are passionate for goodness regardless of its aftermath. If the Lord wills that we suffer for doing what is right, it is better. Kasi yan po ang sabi ng Biblia. Since we have been given a new perspective and purpose to live godly, we do all things without regret should the outcome of it becomes otherwise. Kung tayo, sabi nga, yamang tayo po ay binigyan ng bagong pananaw at mayroong malinaw na kaisipan,
sa layunin para ho dito, o layunin ng Diyos para po dito, ginagawa po natin ang lahat ng bagay ng walang pagsisisi. Ano man, sabi nga, kung ang kalalabasan man nito ay hindi ho natin inaasahan. Ano? Kaya if there are people who mistreat us in spite of our good works or good deeds, halimbawa, sa tinatawag po nating mga taong tinulungan natin pero wala hong nangyari, di ba, ang tawag mo natin ay mga walang utang na loob. Yan. Sa kabila ng mga taong ito, di ba, nandun pa rin ang ating pasasalamat sa Diyos sapagkat ginamit po tayo ng Panginoon para sa kanila. Ginamit po tayo ng Panginoon para ma-cater yung kanilang pangangailangan. Di ba? At tayo ho ang magbibigay sulit sa Panginoon. Sa lahat ng ito. Okay? Sabi nga, hindi ho natin may aalis yan. Sadyang may mga ganun pong tao na dadalhin mo sa atin ng Panginoon. Then tutulungan ho natin, tapos wala. Nawala, bigla, parang bula. Pagpasalamat po natin sila sa Panginoon. Kasi, tinuruan ho tayo ng Diyos na magbigay na walang kapalit dahil sa mga taong ito. Tinuruan ho tayo ng Panginoon na maging unselfish dahil sa mga taong ito. Amen, mga kapatid? So, katulad pa rin po nung sinabi sa Galatians 6:9, binasa na po natin kanina, ano po sabi dyan? Let us not lose heart in doing good. Kung tayo man na-frustrate na, kasi ang dami na natin tinulungan para wala namang bumalik sa atin. Wala man lang nagpasalamat. Remember the parable ng Panginoong Jesus? Di ba? Doon sa 10 tinulungan niya, isa lang ho ang bumalik at nagpasalamat. Nangyayari po yan sa atin. Ang mas masaklap, walang isa nagpasalamat. Pero much greater, sabi nga, yung pong thankfulness po natin sa Panginoon. Na kahit wala man nagpasalamat sa akin, tinuruan ako ng Diyos. Mapagbigay. Tinuruan ako ng Diyos na wag manghinawa na tumulong sa mga nangangailangan. Na ipanalangin sila kahit hindi ko gusto ang kanilang itsura. Papanalangin ko pa rin sila kahit hindi ko gusto ang kanilang ugali. Yan. Kasi ang concern na natin spiritual. Okay? And in 2 Thessalonians 3:13, but as for you, brethren, do not grow weary of doing good. Huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag tayo mapagod, mga kapatid. Ang katawan natin napapagod. For whatever reason. Trabaho. Okay? Pero sa ating buhay bilang Kristiyano, since ang Diyos ang nagsusupply ng lakas para gawin ang mga bagay para sa Kanya. So, huwag tayong mapagod. Lagi nating gamitin ang lakas na ito para sa mabubuting gawa. Kaya ang application po, dito po sa ating unang punto, God purposed us as His workmanship for good works. Ephesians 2:10. Di po ba? Tayo ho ay tinatawag na workmanship of God, created in Christ Jesus for good works. Para sa mabubuting gawa. And let us do good, since it is the right thing to do, no matter how the world will treat us. Ano man ang magiging trato sa atin ng mundo, manatili tayong marubdob sa paggawa ng mabuti, sapagkat tayo'y mag-aani sa ating inihasik.
So we will reap what we have sown. Amen po ba mga kapatid? Kaya lagi ho tayong mag-evaluate ng ating mga puso. Sabi nga, yung kabutihan ng Diyos sa aking buhay, nakikita rin ba ito ng mga tao sa akin? Gaano kaliwanag yung kabutihan ni Kristo sa akin para makita ito ng aking kapwa. Makita ito ng aking mga kaibigan, ng aking mga kaklase, ng aking mga kapitbahay, o ng aking mga kaaway. Kaya nga dun sa Romans 12, ano po sabi doon? Para mapahiya ang kaaway mo, di ba? Pag siya ay nauuhaw, painumin mo. Kapag siya ay nagugutom, pakainin mo. Di ba? Kasi, love your enemies. Sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. Kahit yung pinaka masamang kaaway na tao para sa iyo. Pakitaan natin ang mabuti. At kung ginawa pa rin natin ang tama, at kung ginawan pa rin natin siya ng mabuti, meron tayong aanihin. Kung anumang klaseng ani ito, ang Diyos na ho nakakaalam. Pero atin ho yan tatamuhin. Diba? So ito po yung pangako ng Panginoon sa atin. So that is a strong passion for goodness. Isang napakarubdob yan na nakagustuhan na gumawa ng mabuti. Hindi tayo cold. Sabi nga, tayo ho ay para bang tayo ho ay duty bound lang na gumawa ng mabuti. Kumbaga tawag ng tungkulin para gumawa ng mabuti. No. Yan ho ang puso ng isang tunay na Kristiyano. Meron tayong passion o talagang marubdob na kagustuhan na gumawa ng mabuti. Okay? So that's the first point, and the remaining 3 points po natin, so ito po ay sa mga susunod natin linggo. So we have amenability for suffering, that is in verse 14 and 17, faithfulness in Christ, verse 15, and exemplary conscience, verse 16. So ito po yung tatlo po natin next time. Biyaya po ng Panginoon. So again, these are the safeguards against hostility. Tayo po yung manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong salita. Sa inyo pong patuloy na pagtuturo sa bawat isa kung anong buhay ang dapat na makita sa amin, magbago man ang tingin ng mundo sa amin, O Diyos, dahil sa aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami nang higit na makita sa amin ay ang kaningningan, ang katotohanan, ang kabutihan ng inyo pong anak na si Jesus bilang aming Panginoon tagapagligtas. Kung paano kami haharap sa mga taong hindi namin pareho sa aming pananampalataya. Ikaw din po, Diyos, ang nagkakaloob ng wisdom. And ito rin po ay aming hinihiling sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapugihan.